Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion yan itong post ang balita ngayon tungkol sa pahayag ni Congressman Kiko Barsaga sa mga assets, ari-arian ni Martin Romualdez at ni Saldico. Kasi may order na ang Philippine government i-freeze ang lahat ng assets ni Saldico, kasama na ang assets ng dalawang senador, Jingo Estrada and Joel Villanueva. Ito, barya lang, sabi ni Kiko Barsaga, barya lang ang assets ni Saldico kay Romualdez. Daan-daang bilyon ang mababalik sa atin pag nakulong na si Romualdez. Yan ang pahayag ni Cavite Representative Kiko Barsaga kaugnay ng napundar umanong yaman ni Ako Bicol Representative Saldico kumpara kay Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang ibinulgar ng mga kontratista ng DPWH na sina Sara at Curly Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee na mismong sina Romualdez at Co ay kabilang umano sa mga kumukuha ng 25% cut sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Curly Discaya, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Matapos naming manalo sa bidding, may mga opisyal mula sa DPWH na lumalapit para humingi ng porsyento, hindi bababa sa 10% at umaabot pa ng 25%. Dagdag pa nila, malinaw na natukoy sina Romualdez at Co na kabilang sa mga tumatanggap ng porsyento at handa silang magsilbing state witness para ilantad ang buong kalakaran. Muling pinabulaanan naman ni Co at Romualdez ang paratang habang naninindigan si Barsaga base sa kanyang mga personal na impormasyon na barya lang ang kay Co. Mas malaki ang bulto ng bilyones na hawak umano ni Romualdez na maaring mabawi ng mga mamamayang Pilipino. Okay. Sa pahayag ng dating Speaker Romualdez, nung pinabulaanan niya ang mga paratang, sabi niya, I'm a self-made billionaire. Bago pa ako naging speaker, bilyonaryo na ako. Oh. Anong negosyo niya? Mining. Alala ko tuloy ulit yung Maharlika Investment Fund. ano nang balita doon? Ilang bilyones yung atin doon. Wala na. Lampas 3 years na. Iisa pa lang ang proyekto na nailunsad ng Maharlika, mining. Of all projects, mining ang pinasok ng Maharlika Investment Corporation. O tapos, ang negosyo ni Martin Romualdez, mining. Ano ba yan? Ay, nako. Oh, yun. Self-made billionaire. Mina. So, wala daw siyang negosyo sa construction. So, it was Saldico and Congressman Romeo Momo ng Surigao del Sur ang may pakana sa mga budget insertion. So, nagtuturoan na sila. Anyway, kanina may press ko nata si Secretary Vince Dizon. Siniwalat niya yung mga air assets ni Saldico. Ang dami. Ilang bilyones. Bilyones ang air assets. Kaya kung tignan natin ang air assets ni Saldico, malayong mas malaki ang assets ni Romualdez. Agree ako dito sa sinasabi ng batang kongresista. Ang tanong lang ngayon, nasaan na si Saldico? Kumakalat ngayon ang mga post sa social media, nakitaan siya, na-spotted siya ng mga Pilipino OFW sa Singapore, from Singapore, kasi nung una US, and then may balita through kay Mr. Jason Sa, napunta siya ng Paris, France.
naghahanap ng mga bahay na mabili. So ngayon, balita na naman, nasa itong weekend, nasa Singapore siya, at ngayong araw na ito, nagbiyahe na siya papuntang Dubai, then from Dubai to Madrid, Spain. Yung post ni A.B. Hugalbot, reportedly, di umano, mayroong resort si dating Speaker Martin Romualdez sa Madrid, Spain. I don't know how true. Kung totoo, baka doon siya magpapahinga. Kung totoo. Okay? And then, para Madrid, Spain, babalik na naman siya sa Dubai, Singapore, October 4 and 5. Tapos mayroong F1 car race sa Singapore, October 3, 4, and 5. So, dapat mapabalik nila si Saldico dito sa Pilipinas para magsalita. Presume innocent pa rin siya hanggang ngayon. Mag-undergo ng due process. Although makakasuhan na siya, premise ng kanyang mga assets. So, sana makabalik. At sana magsalita. Nanawagan na si Senator Alan Peter Cayetano kay Saldico. Gusto mo ba na ikaw lang ang kawawa? Ikaw lang ang mapreso? Punta ka na dito at spill the beans. Sana nga magsalita. So kung magsalita, ayun, panalo ang taong bayan kung sabihin niya kung sino ang kanyang amo. Sino yung utak. Paano niya nagawa lahat ang ito? Imposibleng wala siyang utak. O kasama, o yung boss. Sana magsalita. Kaya lang, delikado itong si... Kasi kung ako yung ako yung amo niya, I will see to it na hindi siya makakabalik dito. Kung magpumilit, you know what to do. Baka bigla siyang maglaho sa mundong ito. So, nasa kawawang kalagayan ngayon si Saldico dahil sa kanya ang susi, nasa kanya ang link para malaman na ng taong bayan sino ba talaga ang kanyang amo. So, sana mabawi natin ang mga billion-bilyong assets nila kasi atin talaga ang kanilang mga, kung mapatunayan na atin yan. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ante nga matagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og iyang gikarga sa kuan motor aron makaadto sa iyang balay. Iyang atupan karon. Karon abot na gid si ante sa iyang gabalayan. Abot na gid si ante sa iyang gabalayan. So mo ni ang gabalayan ni ante nga iyang taudan sa yero nga nahatag sa iya. Nagprobong ata. Wala gid dire. So, naghuman na gyud. So, nindot na gyud kayo manaog. So, nakikita mo ayo. So karon ante sa imong masulti nga nahuman na gyud ang pag-atop sa imong balay.
So pila day mong anak ate? 5. So karon pagit ka ra kabalay. Karon pagyod. Sige te, salamat. Salamat yun. Yan, naka-atop ni Kuan Sin. Nakabalay gid ko. Karon pagyod ko kabalay ani. Salamat sa Ginoo. Sige te, salamat po.